Meron tayong gagawin ditong isang dispan. So dinala ito kahapon ng may-ari. So ngayon lang natin gagawin kasi may ginawa tayo kahapon. Busy tayo. So ngayon titingnan natin ito guys kung anong problema. Ang sabi na may-ari, mahina daw ang ikot. So ang gagawin natin ngayon muna ay ititesting natin o itatry natin sa analog tester. So analog tester ang gagamitin natin guys. Pero bago natin simulan ay shout out po sa lahat ng mga subscriber at mga viewers. Maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel, ang Diskarte Pinoy Vlog. So ang gagawin natin ngayon ay testerin muna natin guys kung talagang may palo or may reading ang ating analog tester. So shorted muna natin kung okay yung ikot or kung pumapalo to. Pag ganyan okay siya oh. So ito yung power cord mga guys. Ayan, power cord. Check natin kung meron. Ayan, pitin natin dun sa ayan yung pitan guys, sa likod. Nasa likod yung pitan. Pipitin natin kung mayroon bang resistance reading ang ating analog tester. Kung makikita nyo guys, hindi siya gumagalaw. Hindi gumagalaw ang ating analog tester kahit pinipihit na itong speed 1 to 3 switch. So wala. Kaya ang gagawin natin ngayon ay titingnan natin yung mismong pihitan. Baka mamaya naglulos tong power cord. So pupunta tayo doon sa pihitan o doon sa switch. Tanggalin muna natin to. So buksan natin to guys para makita natin yung switch at matester natin. So yan yung motor. Yung switch speed 1 to 3. Hindi na natin guys sinaksak kasi kung titingnan nyo wala siyang reading doon sa ating analog tester. Kaya kahit isaksak natin wala rin mangyayari. Kaya ang ginawa natin ay binuksan natin tong switch. So speed 1 to 3 ang switch nito. So ang gagawin natin dito guys ay testerin. So testerin natin tong itong switch. Magalan lang natin ang alikabok. Kasi maalikabok na siya guys. So ito yung speed 1 to 3. Yan. Yan ang ititester natin. Tapos ito naman common. Galing ito guys sa sa power cord. Tapos itong kulay black galing sa motor. Ito pala gray. Galing sa motor yan guys. Tapos itong black ay doon papuntang power cord. So unahin muna natin yung power cord. Baka mamaya may sira yung power cord. Kabilang linya lang muna. Kung nakikita nyo yung power, yung analog tester natin ay gumagalaw. Dito naman sa kabila. Buo yung power cord. So buo yung power cord guys. Dadako tayo dito sa speed 1 to 3. Tapos dito sa common na galing sa motor. So dito muna tayo guys sa 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 common ay sa speed 1 to 3. Tingnan natin. Yan, gumalaw yung analog tester. Lipat natin sa kabila. Gumalaw din guys. Ibig sabihin yung tatlong ito ay konektado or magkakakonek. So ililipat natin dito sa isang wire papuntang common guys. Pag ito hindi gumalaw, ibig sabihin may sira yung motor.
sira yung thermal fuse. Ayan, wala. Wala guys, ayan, wala guys. Yan, kung nakikita nyo yung ano natin, yung analog tester ay walang galaw. Yan. So ibig sabihin guys, may sira yung thermal fuse or break yung thermal fuse. So ang gagawin natin ngayon ay bubuksan natin tong motor. Balik muna natin to guys kasi ito delikado yan, no? Natanggal na yung cable tie. Marupok na ba? Putol na. Kailangan hindi mahatak kasi maliliit yung wire. Ano nga ba guys ang problema kapag nasira yung thermal fuse? So ano mga problema doon? Unang-una guys, ang problema ng pagkasira ng thermal fuse ay hindi pag-ikot ng motor dahil may kuryenteng dumadaloy. Ibig sabihin, pag may kuryenteng dumadaloy ay umiinit yung motor at ang kailangan ng thermal fuse mag-break siya para hindi masira ng tuluyan yung motor. At siyempre guys, yung property ninyo, yan ang pinaka-importante ng gawain ng thermal fuse, ang i-save hindi lang yung motor pati yung property nyo. Kaya kung yung mga mahilig mag-jumper, huwag kayo magja-jumper. Tanggalin muna natin. At pihitin natin tong ADC kung maganit ba, kung ito ba yung dahilan ng pagkasira ng thermal fuse or pagputok ng thermal fuse. So pihitin natin to guys. Kung nakikita nyo siya, ayan, no? Mahirap pihitin. Mahirap pihitin, no? So ito ang dahilan kung bakit pumutok yung thermal fuse. Yan, kailangan pag ginanon mo to, pag isang ikot lang, jack, mapipihit mo na agad. So ang problema nito guys, kaya nagkaganito, natuyo yung langis sa loob. So ang gagawin natin dyan, linisan. At lagyan natin ng langis yung oil foam or yung oil arm. Yan guys, yan yung nagpapaikot. Pag wala yan, di iikot yung yung electric fan. Saka ito, dito gearbox. Pag pudpud na yung gearbox guys, hindi na rin iikot ang hindi na rin iikot tong motor. So ayan guys, bubuksan na natin to. Itong bawat tornilyo tatanggalin natin. 3, 4. Ay salamat. Kasi ito guys, pag hindi mabubuksan to, mahirap buksan. Gagawa natin ng paraan yan. Kasi ito minsan nagpapahirap sa mga technician na halos di mabuksan tong itong mga tornilyo kasi kinain na ng minsan talagang sa sobrang init hindi naman nabubuksan. Hindi natatanggal tong tornilyo. Yan, natanggal na. Tandaan na natin guys. Yun. Tanggal na natin. Kung nakikita nyo yan guys, puno ng alikabok. O ano? Yan guys, oh. Puno ng alikabok yung bushing. So yan ang nagpapahirap sa mga sa tornilyo ay sa tawag dito sa bushing or shafting, kaya hindi umiikot. So kailangan natin ng kada buwan maintenance or linisan yung loob mismo ng linisan loob mismo ng electric fan.
Tapos lalagyan natin to ng langis. Yan, oil pad yung nasa loob niyan, guys. So wala na yang langis ngayon, malamang. Oil pad ang tawag diyan. Ito naman flower lock. So dandahan na natin tanggalin muna to. Unahin muna natin tong tawag dito, guys, shafting. Shafting ang tawag diyan. Yun, tanggal na. Ayan, guys, oh, nakakita nyo, natuyo na yung langis. Natuyo na yung langis. Pero yung shafting, guys, okay pa naman. Ang gagawin lang natin dyan ay linisan. Linisan natin ng lacquer thinner. Kailangan matanggal natin yung matanggal natin yung tawag dito, kalawang. So nakikita nyo yan, guys, ano, alikabok. Puno ng alikabok, guys. So ang tawag dito sa ano ito, sa kwadrado ay capacitor. Capacitor ang tawag diyan, guys. Kailangan unahin muna natin lagyan ng cable tie kasi ayan, oh. Paintbrush. So kung nakikita nyo yung kulay puti na yan, yan yung thermal fuse. So may mga iba na ginajumper talaga yan, mga yan. Ginajumperan. So dito nakakonekta na yung isang ano paa. Dito naman sa kabila yung isang paa. Magkabilaan. So yun yung thermal fuse, guys. 2 amperes. So 2 amperes yan. Kwadrado. Mayroon din resistor type yan. So ito, guys, yung ano, thermal fuse na 2 amperes. Yan yung papalitan natin. Ito yung nag-break. 2 amperes lang yan, 220 volts. So kahit anong design, basta 2 amperes pang electric pan yan, 2 amperes. So kahit mahaba yan, kahit puti, kahit anong kulay, basta 2 amperes pang electric pan. So yan ang papalitan natin, guys. Hanap lang ako ng pamalit. So ayan, guys, bago natin lagyan to ng ano, ito nga pala yung nabili ko na ano, na thermal fuse. So yan ang thermal fuse, guys, na 2 amperes. So yan, pares lang nung ano, nung tinanggal ko. Yung ano niya, yung kulay itim din. So ito yung ilalagay natin dito. So ang gagawin natin dito, guys, ay hinang natin dito sa tinanggalan natin ng nag-break na thermal fuse. So dahan-dahan lang natin na tanggalan kasi delikado po yung ano, yung wire maputol. So kapag natanggal na natin,
ay itatali na natin ng cable tie. So yan guys, nalagyan na natin ng thermal fuse at naitali na natin. Ang gagawin natin ngayon ay titesterin natin. Siyempre tester natin, ang titesterin natin to kung okay na. Hit natin ulit sa extend. So extend lagi ang ginagamit ko guys. Tapos lagay natin dito sa common kung gagalaw na ang ating analog tester, kung konektado na lahat. So kung makikita nyo guys, ayan, meron na siyang reading. Ayan o, may reading na siya guys. Ready na ang ibalik sa dati. Bago natin ibalik ay punasan natin or ano natin ng paintbrush. So ganito guys nangyayari, napuputol yung mga ano niya, yung cable tie dito kapag matagal na ang isang motor. Kasi sa sobrang init, napuputol na. So ito naman, malapit dito or ito mismong housing ng motor. So linisan natin. Kasi kung makikita nyo guys, yan, dami. Kailangan may maintenance din pag ganito guys. Yan. So kapag okay na itong isa, yung isa naman guys, linisan natin. Kasi parehas yung madumi. Tabi muna natin yan. At ito naman isa. Ayan na. Malikabok pa rin. Huwag nyo guys kakalimutan na ibalik sa dati na hindi nalalagyan ng oil o ng langis. Kasi yung langis guys, yun magpapatagal doon sa buhay ng electric pan. Oop. Sorry. Tik na. Konti na lang yun, maubos pa. Bubasag pa. So ayan, okay na guys, malinis na. Ang gagawin naman natin ay lalagyan natin ng langis yung oil pad or oil pump. Lagyan natin ng langis yan guys. Kailangan mapasok yung ilalim para may stock siya guys. So kapag okay na siya guys, may langis na, ayun naman, shafting.
ang ating lilinisan. So, ito yung shafting. Linisan natin to guys. At tanggalin natin. Angat lang natin yan ng konti. So, ayan guys. Okay na. Balik na natin. So, balik na natin guys. Dahan-dahan lang para hindi magasgas. So kapag nilagay na guys yung yung tornilyong apat, ihigpitan na natin. Sa paghigpit naman guys, kailangan hindi sunod-sunod. Alternate pa rin para malaman mo kung gumagalaw ba tong shafting. So kailangan alternate din. So ang gagawin natin, pupukpukin natin to guys. Yan, pupukpukin natin kung hindi pa siya masyadong umiikot. So pupukpukin natin. So ayan guys, nilagyan na natin ng nahinang natin yung capacitor, nilagyan ng electrical tape at for safety nilagyan natin ng cable tie para hindi magtanggal kasi mahina yung electrical tape mahina yung dikit nya, kaya nilagyan na natin ng cable tie. Testerin muna natin. So ang gagawin natin ngayon ay testingin natin saksak sa kuryente. Try muna natin na testerin. So, ayan guys, so, meron na. Pihitin ko yung pitan. So, ngayon sasaksak natin guys. Saksak na natin. So ayan guys, okay na. Nako. Sira ang nito. Sira ang gearbox. Hindi umiikot guys. Ayun. Umiikot na siya pero yung hindi siya nagsiswing. Sira gearbox nito. Wow. Ito guys ang problema. Ayan o.
Pudpud na. Pudpud na guys yung mga gear niya. Kaya hindi pala nagsiswing. Wala na. Yun, pudpud na. Palitan na to guys. So maghanap tayo ng kapalit. Kung mayroon tayong makita na ganito. Ayan, papalitan natin to. Pag wala, malawang buo. Buo ang ipapalit natin dyan. So dapat mayroon grasa to. So maghanap lang ako guys. So ayan guys, may nakita tayong kapalit. So balik kinuha ko to doon sa isang electric pan na sira na rin. So kinuha natin to, okay pa naman siya. Ayan, wala pa siyang gasgas guys. Okay pa siya. So ito yung ipapalit natin dito. So dahan-dahan lang guys kasi ito. Kaya meron din yan dalawang bulitas. Dahan-dahanin lang natin lagay. Yan. So lagay natin yung takip. Yan, okay na. Yan guys, so may ikot na siya. Lagyan natin to. So ang gagawin natin ngayon dito guys ay i-testing muli kung nagsiswing na ba. Testing natin ulit siya guys. So lagyan na natin guys ng takip. Lock. Pag maluwag yan, pwede nyo baliktarin. Pwede nyo baliktarin yan guys. So dahil hindi pa naman siya maluwag, wag na natin baliktarin. Kumbaga yan ay mga alternate lang na pwedeng gawin sa lock ng electric pan kapag maluwag na. Ang iba naman nilalagyan ng teflon. So ayan guys, natakpan ko na. Gagawin natin ay sasaksak na natin. So ayan, saksak na natin guys. Testingin na natin kung suwabe na yung ikot. So ayan guys, okay na yung ginawa natin na dispan. So shout out po sa may-ari nito na si paring Romel Lastimoso. Shout out sa iyo pare, okay na yung pinagawa mong dispan. So maraming pong salamat guys sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel, ang Diskarte Pinoy Vlog. Sana ay may natutunan kayo dito sa ating ginawang dispan. So
guys, pasuyo. Pwedeng pakisuportahan lang po ang aking YouTube channel na isa, ang Buhay Kalye Official Vlog. So Buhay Kalye Official Vlog, pakisuportahan naman po mga kadiskarte. Salamat po at magandang araw po sa inyo at happy Sunday sa inyong lahat. God bless you po.